Magandang oras po sa inyong lahat. Isang mapagpalang pagkakataon na naman ang binigay ng ating Panginoon upang tayo magsama-sama sa programang Oras ng Pag-aaral. Kami po ay nagagalak na kayo aming makasama muli sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Binabati natin ang lahat ng ating tagapanood at tagapakinig dyan sa YouTube channel at Adventist World Radio Station 89.1 mula sa Luzon, Visayas at Mindanao at mga taga-subaybay natin mula sa ibayong dagat. Ating binabati rin ang mga kapatid dyan sa Magsikap Church, Occidental Mindoro, sa Bawan SDA Church, Antique, San Miguel, Tarlac City, sa Santo Niño, Cagayan Valley, sa San Jose del Monte, Bulacan, sa Laguna, Mabuhay, sa Rockville SDA Church, sa Valenzuela District, sa Pennsylvania, sa Israel, Tel Aviv, sa San Jose, Mindoro, sa Europe, sa Gifu, Japan, sa Hong Kong, sa Cainta, Rizal, sa Talisay City, sa Cebu, sa Quezon, sa Palawan, sa Kawag, Subic, Zambales, sa UAE, sa Infanta, Quezon, sa Calapan City, Oriental Mindoro, at sa Canada, ganun din sa Balingasag, Misor, Balayan, Batangas Church, San Marino Church, Dasmariñas, Cavite, sa Dilasag, Aurora, sa Larrazabal Naval Province of Biliran, sa Gitagum, Misamis, Oriental Mindoro, sa Morocco-Borocan, Rapo-Rapo, Albay, sa Antipuluan, Nara, Palawan, sa Puis SDI Church, sa Aklan, sa Banaba West, Batangas City, sa Santo Tomas, Davao del Norte, sa Biduang, Pamplona, Cagayan, sa Singan, Pangasinan, Dumampot Church, sa San Roque Church, Moncada, Tarlac, sa Irawan, PPC, Palawan, sa City of Samal, Davao del Norte, at sa Negros Oriental. Sana pagpalain kayo ng ating Panginoong Diyos. Sa programang ito ay sama-sama nating bubuksan ang salita ng Diyos at pag-aralan ang mahalagang mga aral na makakatulong sa ating pananampalataya at pamumuhay. At ang ating hangarin ay hindi lamang kalaman, kundi mas malalim pa na pagkakilala sa ating Panginoon at higit sa lahat sa Kanyang pag-ibig, sa Kanyang mga pangako sa bawat isa sa atin. Kaya ngayon ay ating papakilala ang ating mga espesyal na panauhin na magbabahagi ng kanilang pananaw at paliwanag mula sa ating leksyon. Kasama natin muli si Pastor Marvin Diaz, ang Ministerial Secretary at NDRIL ng Northern Luzon, Philippine Union Mission. Kumusta kayo, Pastor Marvin? Buti, Pastor Jules, Pastor Dimar, at sa mga nanonood po at nais ko din pong batiin ang Paratahan Church dyan po sa Cavite. Ang Panginoon ang siyang makisama po sa inyo dyan at sa mga nanonood at sa mga kapatid na matibay na nakaaral ng banal na kasulatan. Nawa itong program ito ay magbigay linaw sa pagkasaliksik niyo po ng banal na kasulatan. Amen. At syempre, kasama din natin si Pastor Eddie Marbalido, ang Sabbath School Personal Ministries and NDRIL Director ng Northeast Luzon Mission. Kumusta kayo, Pastor Elimar? Maraming salamat sa pagpapakilala, Pastor Jules. Muli po ay maraming salamat sa lahat po ng patuloy na sumusubaybay at nakafollow ng ating pong programa ng Oras ng Pag-aaral. Sana'y magkaroon tayo ng mas masagana at mas maliwanag na talakayan sa ating pag-aaral patungkol sa mga bagay-bagay na ikalalago ng ating pananampalataya. Amen. Tayo ngayon ay nasa third quarter sa taong 2026 sa ating pag-aaral na may pamagat Una at Pangalawang Korinto.
Tunay na kamangha-mangha ang patuloy nating paglalakbay sa mas malalim na pagkaunawa sa mga banal na kasulatan. Ngayon tayo'y maganda at sabay-sabay nating simulan ang ating pag-aaral ng leksyon. Nikayat ko kayong lahat na ilabas na ang inyong mga Biblia at sumunod sa ating pagbulay-bulay ng mga ginintong salita ng ating Panginoong Diyos. At upang tayo'y gabayan ng Espiritu Santo, tayo po muna ay manalangin. Hilingin natin si Pastor Edimar na pangunahan tayo sa panalangin. Tayo po'y manalangin mga kapatid. Dakilang Diyos, amang banal na makapangyarihan sa lahat, sa aming pong patuloy na pag-aaral ay ang aming kahilingan, ang banal na Espiritu ang magbigay sa amin ng karunungan at higit sa lahat ang aming mga kapatid na patuloy na sumusubaybay magkaroon ng kalinawan sa kanilang mga isipan upang patuloy, Panginoon, na sa aming pag-aaral makita namin ang mas higit na nakakatulong sa aming buhay mga Kristiyano upang kami pakabanalin hanggang sa isang pagkakataon na kami masumpungan na patutuo sa lahat. Salamat po na patuloy kayong tumutugon sa aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay nasa pang-apat na bahagi na ng ating leksyon sa third quarter na ito na may pamagat kasalanan sa iglesia. Magulugod ko kayong tinatanggap sa isa na namang makabuluhang yugto ng ating sama-samang paglago sa salita ng Diyos dito sa oras ng pag-aaral. At ang ating talatang sasahuluhin ay matatagpuan sa unang Korinto, Kapitulo 6, ang talata ay 19 at 20. O hindi ba ninyo nalalaman ng inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo mula sa Diyos? At kayo ay hindi sa inyong sarili, sapagkat kayo ay binili sa isang halaga. Kaya't luwalhati ninyo ang inyong katawan, ang Diyos. Kaibigan, bago tayo dumako sa mga punto na ating pag-aaralan, unawain muna natin ang sitwasyon at konteksto ng Iglesia sa Korinto. Ang Iglesia sa Korinto ay tunay na pinagpala pagdating sa mga espiritual na kaloob at kaalaman sa Ebanghelyo. Subalit sa kabila nito ay dumaan sila sa matitinding hamon at suliranin pagdating sa moralidad at sa kanilang mga relasyon sa isa't isa. Ang ilan sa kanila ay naging mapagparaya sa hayagang pagkakasala, habang ang iba naman ay maabot pa sa punto ng paghahabla sa kanilang mga kapwa, sa kanilang mga kapwa mananampalataya sa mga sekular na hukuman. At sinulat ni Pablo ang mga talatang ito upang direktang harapin ang mga isyong ito. Dahil ang mga kasalanan na hindi lamang makakapekto sa isang tao, sinisira din nito ang patutuo, ang kalinisan at pagkakaisa ng buong iglesia. Pinapakita ng leksyong ito na ang biyaya ng Diyos ay hindi nagbubulag-bulagan sa kasalanan. Sa halip, kinakaharap ang biyaya ang kasalanan. Naghahangad ito ng pagpapanumbalik at tinatawag nito ang mga mananampalataya sa isang banal na pamumuhay. Kaya nga, upang maunawaan natin ang biblikal na perspektibo rito, ay himayin natin ang tatlong mahalagang punto. Una, confronting sin. Pangalawa, correcting strife. At ang pangatlo ay consecrated living. Unahin natin ang confronting sin. At ang key thoughts na ating makikita dito ay dapat harapin ng iglesia ng may pagmamahal ang patuloy at hindi pinagsisisihang kasalanan upang mapanatili ang kalinisan at patutuo nito. Isang mabigat ngunit napakahalagang tungkulin ng bawat pamayanan ang pananampalataya. Ang pagharap sa kasalanan ay hindi upang magparusa, kundi upang magligtas at mag-ingat. At upang maunawaan natin ang ating unang punto ay dapat nating
talakayin ang tatlong katanungang ito. Una, bakit labis na nababahala si Pablo sa saloobin ng iglesia patungkol sa kasalanan? Pangalawa, sa anong paraan ipinapakita ng disiplina sa iglesia ang parehong biyaya at kabanalan? At ang pangatlo, bakit kinakailangan ang pananagutan sa isa't isa sa loob ng iglesia? Pastor Marvin, ano yung ating makikita na mga kasagutan sa mga tanong ito mula sa unang punto natin, confronting sin? Dito rin natin makikita, Pastor Jules, Pastor Edimar, yung pastoral heart ni Pablo. Yung susi na kaisipan ay si Pablo, nung kinonfront niya yung kasalanan, it's redemptive. Hindi sa punitive. At hindi lang yon, gusto niya na i-restore sila doon sa righteousness ng ating Panginoong Jesus. At mamuhay sila na magkaroon sila na banal na pamumuhay. Pero tingnan nyo, very frank si Pablo. si Pablo doon sa kanyang pag-confront doon sa kasalanan. At ang sabi dito sa verse 1, 5 verse 1, anong sabi doon? Sa kasulukuyay nababalita na sa inyo'y may pakikiapid at ang ganyang pakikiapid ay wala kahit sa mga hintil na isa sa inyo'y nag-aari ng asawa ng kanyang ama. Sabi ni Pablo, sabi niya, mas masahol pa kayo Sa mga hintil. Wala sa mga hintil ito. Yung ginagawa niyong immorality, sabi niya, mas masahol pa kayo sa hintil. Ito nga, hindi masumpungan sa hintil. Oo. Isa yun, sa inyo, nasusumpungan. Ano yung nasusumpungan nila doon na yung Asawa ng yung ama. asawa ng kanyang ama Yun ang asawa niya. ay inasawa ng anak. Kaya sabi niya, parang beyond my conception. Di ba? Kaya ito, ang una issue dito ay kinonfront ni Pablo yung sexual immorality inside doon sa church. Ang hirap nito, ang tanong doon, bakit mabahala si Pablo doon sa kasalanan doon patungkol doon sa immorality? Bakit niya kinonfront ito? Kasi yung ginagawa ng kasalanan na ang masahol doon, ipinagyayabang pa. Ipinagyayabang pa eh. Yung kasalanan Kung ito ginawa. sana, kung hindi siya nagyabang, malalaman ba na yung asawa ng kanyang ama ay Asawa rin niya. asawa rin niya? Malaman yun. Pero ito, yung boasting, yung pagmamayabang nila, na ito, instead na sana na sila ay mahiya doon sa kasalanan na kanilang ginagawa, ang hirap noon, ipinagmamayabang pa. So, naging open sin. Kasi si Pablo naman, ang kanyang ginawa, he confronted that one. Kasi pag hindi niya i-confront yun, the more na magkakaroon ng ripple effect. Kaya sabi ni Pablo, nakita natin na ang Korinto ay iyan ang capital ng prostitusyon. At ginagawa yung worship doon sa worship, at the same time, yung sexual act ginagawa doon sa worship. Di para bang sa kanila normal, pero nung sila naging Kristiyano na at nabago ito, nawala ito, na-eradicate. Pero nung wala na si Pablo, nung bumalik sila, mas masahol pa. Mas masahol pa. Kaya kinumprat niya. Ito, pag titignan natin, doon sa verse 6. Doon sa verse 6, verse 6, ito yung boasting ang nangyari. Hindi mabuti ang inyong pagmamapuri. Hindi baga ninyo nalalaman na ang kaunting lebadura ay nagpapakumbo sa buong limpak? Yon. Ang kanyon, nagmamalagi sila, nagmamayabang sila. Kaya ang sabi ni Pablo, hindi niyo ba alam na yung libadura? Yung libadura, ito ay inaapektuhan niya lahat. Kaya ang sabi ni Pablo,
yung kasalanan, ito ay inapektuhan niya lahat. Hindi lang yung iisa. Ang inapektuhan niya, yung buong, Buong katawan. yung buong iglesia. Oh. Ito yung nangyayari. Kaya, ang sabi ni Pablo, doon sa verse 9, ito yung kanya, ito yung pastoral heart. Isinulat ko sa inyo sa aking sulat na huwag kayong makisama sa mga mapakiapid. Kaya yung sulat niya, ito ay open letter eh. Biro mo, binabasa doon sa harapan ng kongregasyon na sinasabi niya, ilan sa inyo dito ay ang buhay ay moral. Yung asawa ng kanyang ama kinuha pa. Parang gano'n niya eh. Pero sabi niya, isinulat ko ito not to company with sexual immoral people. Na kung pwede, sabi niya, huwag kayong makisama. Sa sexual, ito ay nangyari ito, hindi ito itinago ni Pablo. At hindi rin ito itinago ng banal na kasulatan. Ang ibig sabihin niyan, in the church that we are in, we are not closing our eyes to sin. But we need to confront. Pero yung confrontation dito, hindi yung punitive. Hindi rin yung shameful. Ang sinasabi ni Pablo dito, it should be redemptive. Kaya pag titingnan natin yung dito ay Paul confronted the sin. Kasi ang gusto ni Pablo ay mahubog ang mga Korinto sa biyaya ng Panginoon at mamuhay sila na magkaroon ng banal na pamumuhay. Amen. Ang kagandahan dito na nakita ko ay yung Ebanghelyo ang talagang umadres o kaya nag-confront doon sa mga pinagagawa nilang kasalanan. Kasi kung titignan natin, napaka-unconcerned ang mga tao. Kagaya ng yung pagkakasaysay kanina doon sa ating unang tekstong binasa doon sa 1 ng verse 1 Kapitulo 5. ng kapitulo 5 ay talaga nga namang hindi sukat maisip ng ating panahon, sa ating panahon ngayon. Sarili mong dugo tapos paggagawan mo ng masama. Kaya sabi napaka-unconcerned. Kasi ito yung isang nakita ko dito. They were blinded. Para bagang nabulag sila doon sa kanilang mga pinaggagawa. Kumbaga, parang ang iglesia naging normal na itong ginagawa. Parang normal na buhay sa kanila. Pero ito yung nakita ko doon sa Ebanghelyo. Hindi ito malayang gawin upang patuloy na gagawin ko. Pero yung Ebanghelyo, malaya itong gagawin upang itama yung kanilang buhay. Kasi kung tutuusin, they become indifferent now. Parang kakaiba sila sa lahat. Kasi ito yung nagiging problema kasi imbis na sila'y magsisi, naging proud pa sila. Kung titignan natin yung kwento, naging proud pa sila. Kasi nga, nabulag sila ng kanilang mga pansariling pangangatwiran. Imbis na ikatwiran ng Ebanghelyo, yung patungkol sa kanilang pinaggagawa, nangangatwiran sila ng pansarili nila. Kaya nga sabi, yung correction ni Pablo, ano yung correction ni Pablo kanina, kagaya na sinabi ni Pastor Marvin, maganda po yung pagko-correct. Hindi yung parang yung punitive na kumbaga nasisira, kundi ito yung kaparaanang i-restore o kaya ibalik sila sa tunay na kalagayan dapat ng iglesia ng ating Panginoong Diyos. Tapos si Pablo, hindi lang kwento nung pinakita niya, ang ginawa niya, in-enumerate pa niya Ina-isa-isa ni Pablo. Tingnan natin yung unang Korinto 6, 9, patuloy. Ang sabi doon, O hindi ba ganinyo nalalaman ng mga liku ay hindi magsisa sa pagmana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya kahit ang mga makikiapid niyang mga mananamba sa Diyos-Diyosan,
ni ang mga mangangalunya, ni ang mga nangbababae, ni ang mga makikiapid sa kapwa lalaki, ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakim, ni ang mga manglalasing, ni ang mga mapagtungayaw, ni ang mga manlulupig ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. So, yun yung kwan eh. Inaisa-isa niya eh. Ito yung mga pinaggagawa niyo. Oh. Di ba itong mga ina-enumerate dito na ginagawa noon, di ba ngayon ginagawa pa rin? Wala siyang pinagkaiba. Kaya nagbigay siya ng warning eh doon sa verse 9 na itong mga ito, do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Ito yung ugali ng mga unrighteous. Inaisa-isa niya. Now, itong mga listahan ng mga kasalanan ito yung naninira doon sa loob ng church. Nakita natin previously, yung pinag-aralan natin, may division. Then ngayon, mayroong sexual immorality. Para bang ang church ng Corinto ay skandaloso. Skandaloso yan. Para bang pagtitignan mo, wala kang magandang makita. Magandang makita. Ngunit, pero pagtitignan natin, itong dalawang ito, sabi ni Pablo, ano ang gagawin? Doon sa 5 verse 13, then later on, dadako tayo doon sa 11. Datapwat nga sa labas ay Diyos ang humatol. Alisin nga ninyo sa inyo ang masamang tao. So, una doon, ano gawin? Hindi naman ano tawag doon? Hindi ipinigit ang mata. So, tanggalin. Tanggalin. Ayun, maliwanag doon. Put away from yourself the evil person. Marahil ito yung gagawin, but it should always be a redemptive. Mayroong process na nagagawin. Kasi yung evil person, para ba yung libadura, na yun ay nakaka-apekto doon sa church. Kaya minsan, minsan pag yung church ay hindi siya nag-i-execute ng disciplinary action, masisira. So masisira yung buong testimonya buong church. Yung previous lesson natin, yung pagiging display nila, pagiging spectacle nila, yun ay nasisira. Pero may nakita ko rito, Pastor, na drastic move na sinasabi ni Apostol Pablo kung saan ay kinakailangan ng immediate action. Sa verse 5 ng chapter 5 sabi, upang ang ganyan ay ibigay kay Satanas sa ikawawasak ng kanyang laman, upang ang espiritu ay maligtas sa araw ng Panginoong Hesus. Para bang sige na kay Satanas. Satanas, sa'yo na yan. Para bang Pinamigay na yan. Pinamigay na. Ipinamigay na kay Satanas. So yan. Okay na yan. Parang gano'n. Pero ito yung kwan ito yung pastoral heart ni Pablo doon sa verse 11, doon sa 6:11. Anong sabi doon? At ganyan ang mga ilan sa inyo, ngunit nahugasan na kayo, ngunit binanal na kayo, ngunit inaring ganap na kayo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo at sa Espiritu ng ating Diyos. Ang ganda. Sabi, itong bangman, ginagawa nyo ito. Sabi ni Pablo, ngunit tandaan ninyo na kayo ay nalinis na, napabanal na kayo, naari na kayong ganap sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kaya, ang sabi doon ay, we need to flee. Kaya yung verse 18, Holy Pastor, yung verse 18, anong sabi doon? Magsitakas kayo sa pakikapid, lahat ng kasalanan gawin ng mga tao
ay nangasa labas ng katawan, ngunit ang gumagawa ng pakikiapid ay nagkakasala laban sa kanyang sariling katawan. Kaya sabi dito, flee. Mm-mm. Flee. Magsitakas. Takas. Kaya ang sabi dito, maganda ito eh. Ito yung kinonfront ni Pablo. Amen. Pastor Jules. Napakaganda yung ating talakayan sa unang punto ng ating leksyon na kung saan ay confronting sin. Tayo ay dadako sa pangalawang punto, correcting strife. Tayo ay tinawag upang lutasin ng mga hidwaan sa mga paraang nagbibigay dangal kay Kristo at nagpapanatili sa pagkakaisang Kristiyano. Kapag nagkaroon tayo ng hindi pagkakaunawaan, ang mundo ay madalas na naghahangad ng pag-iiganti o personal na panalo. Ngunit bilang mga anak ng Diyos, iba ang pamantayan sa atin. At upang mas lalo pang maunawaan natin ang pangalawang puntong correcting strife, ay ating sagutin ang mga tatlong tanong na ito. Una, bakit tinututulan ni Pablo ang paghahabla-habla o pagsasampa ng kaso sa pagitan ng mga mananampalataya? Pangalawa, sa anong paraan ipinapakita ng pakikipagkasundo ang mensahe ng Ebanghelyo? At ang pangatlo, bakit mahalaga ang pagpapanatili ng pagkakaisa sa patutuo ng iglesia sa mundo? Pastor Marvin. Kanina, sexual immorality ang kinonfront. Ngayon ay strife. Yun ay confrontation. Head-on collision ba? Aha. Ngayon ay, we need also to correct. Ano ba yung i-correct ni Pablo dito? Ito, doon po sa chapter 6, verse 1 and 6. Nangahas bagang sino man sa inyo kung mayroong anumang bagay laban sa iba na siya ay magsakdal sa harapan ng mga liku at hindi sa harapan ng mga banal. Verse 6. Kundi ang kapatid ay nakikipag-usapin laban sa kapatid at ito'y sa harapan ng mga hindi nagsisipanampalataya. Ito naman yung iskandaloso talaga na church ito. Ang sunod naman ito ay yung mga kapatid na naghahablaan. Ang usapan dito, legal. Na hindi lang ito umaabot doon sa barangay. Umaabot din sa korte. Korte. Kaya kasi ang sabi dito, verse 6, but brother goes to the law against the brother, and that before the unbelievers. Ang mahirap yan, pareho silang mga Kristiyano at pumunta sila doon sa korte ng mga hindi manampalataya. Ang hirap noon, mayroon akong experience na minsan nung nasa distrito ako, may experience ako na nangyari ito. Pumunta kami doon sa barangay. O dinong ng barangay, Pastor, sa akin, ano, membro mo yan? Sa Batista. Ang sabi sa akin, Pastor, uwi na kayo na lang mag-ayos. Di ba? Hindi ba nakakahiya yun? Ang problem dito ay walang reconciliation. Na pwede naman itong pag-usapan eh. Ang hirap nito, ang gusto nila doon sa korte isettle. Nung pinag-aralan ko ito, Pastor Jules, Pastor Edemar, ito pala ay nung panahon pa ni Pablo, mayroon lang ganito. Yung mga kapatid na naghahablaan. Na instead na ayusin sana doon sa church, pupunta doon sila sa korte. Ang problem doon, yung attorney, yung judge doon ay unbeliever. Paano ka magsasaksyon? Mag-aaway ka sa harap ng unbeliever? Sasabihin mo, Kristiyano kami. Samantalang nag-aaway naman kayo sa harapan ng unbeliever. Paano yung projection mo na magiging Kristiyano? Hindi na maganda Kristiyano yung doon. testimonya. Kaya yung unang question natin doon na nababahala si Pablo sa mga nangyayaring ganyan na demandaan ng mga kapatid. Kaya sabi ni Pablo, sa anong pamamaraan? Anong gagawin doon? What's the role of the gospel?
Okay, nag-away-away kayo. Naniwala kayo sa Panginoon, nabinyagan kayo. Anong epekto ng ebanghelyo sa buhay ninyo? Nakita ko dito, Pastor Julius, Pastor Dima, pag yung mga kapatid pala ay naghahablaan, pupunta doon sa korte, yung ebanghelyo walang epekto sa buhay nila. Wala ba lang epekto yung ebanghelyo sa buhay ng mananampalataya? Wa effect? Kasi wala yung reconciliation, wala yung forgiveness. Tapos minsan hindi lang kapatid sa iglesia, pati sa kapatid sa laman. Sa mga lupa. Nag-aaway-away. Nag-aaway sila. Yung buhon, lumalakad. Tapos sinisettle doon. Anong epekto ng ebanghelyo? Kaya ito yung sabi ni Pablo. Ang sabi ni Pablo, dapat yung ebanghelyo may epekto sa buhay ninyo. Kaya huwag na pumunta doon sa court. May forgiveness, may reconciliation. Settle among you. Yun ang sinasabi ni Pablo. Pastor Dimar? Maganda po yung ating lesson kasi ito, pagtatama na ito, dito pa lang, nais na nating itama rin yung mga ginagawang kalikuan ng ating mga kaanib sa iglesia. Bakit nakakarating tayo dun sa punto kasi, nakagaya nung panahon ng Korinto ay imbes na mag-usap sila doon pa lamang sa loob ng iglesia, nakasama ang mga pamunuan, mga elder, mga matanda sa iglesia, nakakarating sila sa kung saan-saan hanggang sa harapan ng korte at hukuman ay nasisira tuloy ang ebanghelyo. Kanya nga, ito'y pagtatama na rin sa ating mga kaanib sa iglesia na nakita natin yung kinahinatnan ng problema doon pa nung panahon ni Pablo sa mga taga-Korinto. Kanya nga, nais man nating itama pero nangyari nung panahon ng Korinto. Ngayon, huwag na nating ulitin, Pastor Marvin, Pastor Jules, sa mga kaanib ng iglesia na ating pinaglilingkuran na yung pananampalataya, yung ebanghelyo, ay gamitin na natin upang magkaroon tayo ng pagkakabati-bati sa loob ng iglesia. Ang bottom line naman dito kung bakit tayo inaayos ay para magkabati-bati ang ating mga kaanib. Magkaroon ng maayos na ugnayan ng bawat isa. Bakit pa tayo pupunta doon sa punto na nadadala natin sa hukuman, sa sala ng mga hindi naman natin kapananampalataya? Kaya kung susumain natin, dito pa lamang sa ating pong talakayan, ay nakita na natin, if correcting a brother, especially Christian believers, we need to use Christ-like in words and in relationship. Kanya nga yun sa ating mga binasa na kanina na punto, doon sa ating pong unang Korinto 6:7 ay maganda na po at maging doon sa 6. Maganda yung pagkakabasa, Pastor, yung sa 1 Corinthians 6:6. Anong sabi kanina sa... Kundi ang kapatid ay makikipag-usapin laban sa kapatid at ito'y sa harapan ng mga hindi nagsisisampalataya. 7. Ngayon nga, tunay na isang pagkukulang sa inyo ang kayo-kayo'y makakaroon ng mga usapin. Bakit hindi bagkus ninyong tiisin ang mga kalikuan? Bakit hindi bagkus kayo'y padaya? Ang kagustuhan lang naman natin, mga kapatid, ay ang maayos ang anumang mga problema. Pero ang malala dito, kagaya ng unang bahagi ng ating lesson, ay malaki kasi yung ugnayan ng moralidad. Kaya yun yung isang malalim na dahilan kung bakit kuminsan ay dinadala natin doon sa kung kani-kanino. Pero kung ito'y pwede namang ayusin yung mga kunting gusot sa loob ng iglesia, huwag na nating palakihin, mga ginigilong mga kapatid. Ito yung tinatawag na genuine reconciliation. Ano ba ang genuine reconciliation? Pag ito humingi ka ng kapatawaran, then hindi ka naghabla, yun yung genuine reconciliation. We prioritize ang pagiging isang Kristiyano
ay pinaprioritize yung relationship niya over Mm-mm. over personal rights. Mhm. Ang nangyayari minsan kasi, ang nag-overrule yung personal rights kaysa doon sa personal relationship. Mm-mm. Kaya nasisira 'yon. Naghahablaan sila, pupunta sila sa abogado, yung abogado rin, pero nasa isang church sila. Pagdating ng Sabado, nag-happy Sabat naman. Pero nagkikita sa korte. Iyan ang mahirap. na- Anong epekto? Kaya ang tanong doon, anong epekto yung anong epekto yung ebanghelyo sa kanila? Kaya pag titingnan natin dito, itong taga Corinto ay kinakailangan na makita nila yung pagbabago Mm-mm. para sa ganon ay magkaroon ng spiritual revival bang tawag doon. Spiritual revival. Kaya available yon. Kaya kinorek ito ni Pablo. Mm-mm. Hindi niya kinonfront niya ito para sa ganon yung patutuo ng iglesia Mm-mm. ay maging tunay doon yun sa karanasan nila. Kaya ngayon, may mga ganyan, as leaders of the church, elder man yan or membro man yan, o anong scope kung saan ka, dapat titingnan natin na we need to prioritize a relationship with God, a relationship with others, over our personal rights. Yun yung isasacrifice mo bilang isang mananampalataya for the sake of unity and correcting the strife inside the church. Amen. So yung sinasabi natin na to preserve unity inside the church, it is far better to be wrong or lose money and possession than to lose a brother, Yeah. than to destroy the church witness. So yung napakalaga na binabanggit natin kanina na kung saan ay ang titingnan natin yung personal relationship natin, hindi yung personal rights, kundi yung relationship natin sa ating kapwa. So, napakaganda yung ating talakayan. Tayo tutungo na sa panghuling punto ng ating leksyon, consecrated living. Ang mananampalataya ay pag-aari ni Kristo at sila ay tinawag upang mamuhay sa paraang sumasalamin sa kanilang bagong pagkakakilanlan. Ito ang dakilang katotohanan na dapat nating panghawakan. Hindi na tayo sa ating sarili, kundi kay Kristo na. At dahil binago na niya ang ating buhay, natural lamang na makita ang pagbabagong ito sa ating mga gawa at desisyon araw-araw. At upang maunawaan natin ang ating panghuli na punto ay ating tatalakayin ng dalawang katanungan. Una, sa anong paraan binago ng Ebanghelyo ang pagkakakilanlan ng isang tao? Pangalawa, paano dapat tingnan ng mga mananampalataya ang kanilang katawan at ang kanilang pang-araw-araw na pamumuhay? Pastor Marvin. Ito yung ibinato ni Pablo na kasagutan doon sa tanong sa anong paraan binago ng Ebanghelyo ang pagkakilanlan ng isang tao. Ito yung sagot na tanong ni Pablo eh. Una, titingnan natin ay verse 15, then 17, then punta tayo doon sa 20. Yan yung pagkaayos yung ating talata. Para sa makita natin na kung saan yung isang mananampalataya kay Kristo, kinakailangan yung identity ay na kay Kristo. Hindi yung identity ay nasa iyong sarili. Yan. Verse 15, 17 and 20. 15, 17, and 20. Hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong mga katawan ay mga sangkap ni Kristo?
kukunin ko nga baga ang mga sangkap ni Kristo at gagawin kong mga sangkap ng isang patutot, wag nawang mangyari. Verse 17, ngunit ang nakikisama sa Panginoon ay kaisang espiritu niya. Verse 20, sapagkat kayo'y binili sa halaga, luwalhatiin nga ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Yun yung sabi ni Pablo, una doon, ang sabi ni Pablo, do you not know that your bodies are members of Christ? Mhm. Oh, yung katawan, di nyo ba alam na yung katawan ninyo ay, ito ay bahagi ni Kristo? Mhm. At itong bahagi ni Kristo ay anong mangyayari doon? Ibibigay mo ba sa harlot? Mhm. Ibibigay mo Sa ba patutot. sa walang kwenta? Mhm. Yung pala, pag titingnan natin, pag ito, nakita natin kanina nung una, yung immorality inside the church, Mhm. yung pagkakaso-kaso ng mga kapatid laban sa kapatid. Kaya ang sabi doon ay, kayo naman ay bahagi ni Kristo. Bakit mayroon bang nag-aaway sa katawan ni Kristo? Kayo ay nabago na ni Kristo. Bakit yung katawan nyo ay ibinigay nyo na parang harlot? Mhm. Oh, yung point niya doon eh. At hindi lang yon, yung pangalawa doon, but he who is joined to the Lord is of the Spirit within. Mhm. So pag kayo ay nakay Kristo na, yung Espiritu, ay dapat makita rin yung buhay ni Kristo sa inyo. Mhm. At yung pangatlo doon, yung member verse natin kanina, for you were bought at a price. Oh, ano ba yung pagbili diyan? Mhm. Kaya yung pagbili diyan ay yung redemption ng ating Panginoon Jesus. Kaya doon sa pangalawang tanong ay paano dapat tignan ng mga mananampalataya ang kanilang katawan at ang Mhm. kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Yan. Ano yun? Dapat bibigyan nila ng kahalagahan Mhm. na yung katawan nila, yan ay binayaran Ni Kristo. ni Kristo. At pag yan ay binayaran ni Kristo, anong sabi doon? Therefore, glorify God in your Body. luwalhatiin mo. Wag yung sexual immorality, wag yung naglaban-laban kayo doon sa korte, Mhm. o wag yung may pagkahati-hati kayo. Yun ang sinasabi ni Pablo. Ang ibig sabihin nito ay luwalhatiin niyo ang Panginoon sa inyong body at espiritu, kasi pag-aari kayo ng Panginoong Diyos. Mhm. Amen. Ang ebanghelyo ay nagbabago sa mga tao. Mhm. Walang ibang kaparaanan para mabago ang tao. Pero nakita ko dito, kapag binigyan na tayo ng kalayaan, kaya nga transformed na eh. Mhm. Pagka binigyan na tayo ng kalayaan, hindi ito kalayaan upang gumawa ulit ng ibang kasalanan, kundi ito'y kalayaan na maglingkod para sa Diyos, maglingkod para mapataas at maitaas natin ang kalwalhatian ng ating Panginoong Diyos. Because all glory belongs to God. Kaya sabi niya, maliwanag po pagkakasabi doon sa talata na ating mga binabasa na sa una, ang mga hindi matuwid ay hindi magmamana ng kaharian ng langit. Mhm. Ngayon napalaya na tayo upang hindi na tayo doon sa nabilanggo doon sa kasalanan, ay kailangan gamitin na natin yung kalayaan na yon na maglingkod. Gawin na natin yung tama. Hindi yung kaparaanan na malaya na ako, gagawa ulit ako. Mhm. Hindi po, kundi magkaroon na tayo ng kalayaan na maglingkod na, sapagkat tayo na ay tuluyan na mabuhay na merong pagpapanukala sa ating Panginoong Diyos. Kaya ang sangkap ng kaligtasan, Pastor Jules, Pastor Demar, ay dapat may kinakailangan na mayroong forgiveness, Mhm.
at merong transformation. Ito yung sangkap na pag ito ay naranasan ng isang mananampalataya, then titingnan nila, ang identity na nila ay na kay Kristo. So pag yung identity ay na kay Kristo, ay hindi na nila gagamitin yung kanilang katawan to sustain yung urge nila. Ibibigay na ito na bilang sacrifice sa Panginoon. Panginoon. At hindi lang 'yon. Ang titignan rin niya, hindi na sila pupunta sa korte. Na instead na nagkukurtehan sila, nagpapayabangan, nagpaparimay ng pera kung anong magagastos. Very simple. Sabi ni Pablo, extend forgiveness. Then, that's it. That's it. At hindi lang yon, dapat makita yung transformation. Kasi ito yun, i-consecrate nyo yung buhay ninyo. Ito yung consecration. Mahirap yon na una, kanina, anong ginawa doon sa kasalanan? Mayroong confrontation. Ikinorek ni Strife. Pablo. Pero sabi niya, wag tayong, let's not settle of confrontation and correcting. Anong settle natin? Let's settle that yung buhay natin ay makonsecrate sa Panginoon. Amen. Kaya ganun din sana, mga minamahal na kapatid. Itong mga Corinthians problem, naranasan din ang teachers ngayon. Baka may nanonood pa nga ngayon na nagkakahablaan eh. Tama. It's time to forgive. Yeah. It's time to withdraw. O baka may nag-aaway. Or on the verge of immorality. Yeah. Ito ay kinakailangan na let's learn from the experience of the Corinthian church. Kaya maganda itong pinag-aaralan natin na hindi man perfect ang church. Yeah, hindi man perfect yan. Pero little by little, dapat yan binabago ayon sa wangis ni Kristo. Amen. Napakaganda yung sinasabi ni Apostol Pablo na kung saan dahil tayo ay katawan ni Kristo, ang ating katawan ay templo ng banal na Espiritu Santo. Yung binabanggit na palagi nating binabasa sa talatang 11 ng Kapitulo 6, may tatlong bagay na sinasabi rito. Sabi ay, ye are washed, ye are sanctified, and ye are justified. Ito yung ginawa ng ating Panginoon sa atin, yung complete na transformation sa ating buhay. Una ay lininis. Pangalawa ay sinabi rito ay sanctified, pinabanal. Pangatlo ay sinabi rito na justified, inaring ganap ng ating Panginoong Diyos. Upang sa ganon, ang ating mga katawan ay sinasabi na natin kanina, hindi na gagamitin pa sa mga bagay na makamundo, kundi gagamitin natin ang ating katawan sa ikalwalhati ng ating Panginoong Diyos. So napakaganda yung ating talakayan sa ating leksyon ngayon na kung saan ay dapat nating ipamuhay na makita ng bawat isa sa ating bilang isang mananampalataya. So Amen. Bilang pagbubuo at panghuling konklusyon ng ating leksyon sa oras na ito, ay atin muling titingnan yung mga bagay na kung saan ay ating tinalakay na punto. Una, yung confronting sin. Tinatawag ng Diyos ang kanyang iglesia na panatilihin natin ang kabanalan sa pamamagitan ng mapagmahal na pananagutan sa isa't isa. Yung pangalawa ay correcting strife. Tinatawag ng Diyos ang kanyang bayan na isabuhay ang pakikipagkasundo sa halip na pagkahabla-habla o pagkabahabahagi. At ang panghuli ay consecrated living. Tinawag ng Diyos ang mga mananampalataya na isalamin ng
kanilang binagong pagkakakilanlan kay Kristo. At naway, baunin natin ang mga katotohanan ito sa ating pang-araw-araw na paglakad kasamang ating Panginoong Diyos. At ang huli ay ipamuhay natin ang mga bagay na kung saan ay ating napag-aralan ngayon sa ating pag-aaral sa oras na ito. At bago tayo magtapos ay makakinig muna tayo ng isang awitin. Pagkatapos ay hilingin natin si Pastor Marvin sa panghuling panalangin. Saan ka nabubuhay, mahal na kaibigan? Sa Diyos ba o sa pansarili lamang? Saan ka patutungo, langit ba o impyerno? Isipin mo ito, kaibigan ko. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Baka ang bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling lilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Ikaw ay naging tao, mahal na kaibigan, upang maglingkod sa Diyos lamang. Hanapin mo ang daan tungo sa kaligtasan. Makamtan mo ang buhay na walang hanggan. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Baka ang bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling lilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Magpasya ka ngayon habang may panahon. Kalinlang ay pawiin mo ngayon. Huwag nang magpaliban, huwag nang magalinlangan. Pinto ng iyong puso ay buksan. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Baka ang bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling lilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Baka ang bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling lilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, ang iglesia ay hindi pa po sakdal. Ngunit sa pamamagitan ng iyong biyaya, pagpapatawad, maranasan po namin ang reconciliation. Panginoon, kami po ay makasalanan. Nagkulang po kami sa iyong kalwalhatian. Pero Panginoon, amin pong ibinibigay
ang sarili namin po sa inyo. Kayo po ang mga siwa sa aming buhay. At kayo din po ang maghugas sa aming pong mga kasalanan. At makita po sa amin yung new identity na ang identity na yan ay pamuhay ni Kristo sa aming buhay. Marami pong salamat sa pagdinig sa aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat kaibigan sa iyong pakikisama sa ating pag-aaral ng ating leksyon sa oras na ito at hinihikayat ka namin sa isang muling edisyon ng ating programang Oras ng Pag-aaral. Pagpalain ka ng ating Panginoong Diyos.